Tara at samahan nyo na naman kami. Nature trip naman tayo ngayon guys. Alas 7 pa nga ng umaga niyan ay umalis na kami ng bahay. Wala na nga ligo-ligo at almusal ay lumarga na kami. Nagbaon na lang kami ng pagkain namin at doon na lang kami mag-aalmusal. Malapit na nga kami niyan sa bundok, ibig sabihin ay malapit na din kami doon sa farm. At makalipas nga ang isang oras ay nandito na kami sa farm. Pero dumiretso muna kami dito sa bagong ginagawang daan. Etong daan nga pala na to ay bypass road simula Araya at papuntang Magalang. 4 lanes pa nga kaya naman napakaluwag ng daan. Sinubukan nga namin puntahan kung saan na umabot yung pinakadulo niya. Mahaba-haba na nga din ito nagawang daan kaya sana matapos na rin ito agad para kapag kapupunta ako ng Magalang ay mapapabilis na yung biyahe ko. At dahil putol na nga yung daan dito kaya bumalik na kami. At nasa farm na nga kami niyan. Doon nga kami tatambay sa may burol doon sa maraming halaman para naman mapresko. Dala ko na nga dyan itong pagkain namin at itong mga gamit ko na pag nagka-camping. Dito na nga kami nag-set up sa ilalim ng puno ng bayabas. Una ko nga sinet up dito itong lamesa ng makakain na muna. Dahil nga nagugutom na rin yung mga bulate namin sa tiyan. Pero bago yun ay nagtimpla muna ako ng kape. Ang sarap nga magkape dito tapos nakatingin ka lang sa napakaliwalas na paligid. Tapos ay napaka-presko pa ng hangin. Ganitong mga lugar talaga yung mga gusto kong tinatambayan. Yung tipong napakatahimik lang at yung maririnig mo lang ay yung mga huni ng ibon. Tapos napaka-presko pa at napakalamig ng hangin. Sobrang nakaka-relax lang talaga. Pagkatapos makahigop ng kape ay pine-prepare ko naman itong kakainin namin. Ang baon nga namin ngayon ay itong spam, itlog at syempre yung kanin. Tinawag ko na nga si Johnny niya nang makakain na. Kaming dalawa lang yung kakain dahil busog pa daw si kuya. At syempre bago kumain ay kailangan muna natin magpasalamat sa itaas. Meron man tayo o wala ay kailangan pa rin natin magpasalamat. Dahil yung sa araw-araw na nagigising tayo ay sobrang laking blessing na yon. Habang kumakain nga kami ay nag-uumpisa na pala maglinis itong backhoe. Yan din pala yung reason kaya pumunta kami dito. Dahil pinapalinis nga namin itong lunak. Ang ganda kasi kapag ka nalinis yan dahil lilitaw na yung tubig niya. Tapos ay pwede ka na magbangka dyan sa gitna. Habang pinapanood namin yung naglilinis ay sinet up ko naman itong duyan namin ni Johnny. Sobrang presko nga dito dahil ang daming puno ng sampalok. Sobrang dami nga ng halaman dito. Kaya kahit saan mo ipwesto yung duyan mo ay pupwede. Iniisip ko nga niya na sa susunod na camping ko ay dito ako pupwesto. Bumaba nga ako dito kung saan yung backhoe. Dahil nga minsan ay may nakukuha daw na isda. Kaya inaabangan ko baka sakaling may pangulam na tayo mamaya. Pinalagyan na nga rin pala namin ng daanan dito paakyat ng burol. Para kahit ipasok namin yung sasakyan doon ay hindi na mahirapan. Umalis muna nga ako para bumili ng merienda nila. Bumili na nga rin pala ako ng uulamin para mamaya. Para hindi na rin ako pabalik-balik. Dahil may kalayuan nga din yung bilihan ng pagkain. Bumili na rin ako ng inihaw na hito. Pagka uwi ko ay dumiretso naman ako dito sa nagtitinda ng tinapay. Bumili na rin ako ng soft drinks dyan at ng yelo. Habang pabalik nga ako doon sa farm ay ang dami na nagtitinda dito sa tabing ilog. Ang ganda nga mamili dyan dahil ganito kagandang view yung makikita mo. Nakabalik na nga ako niyan dito sa farm. Dito naman ay inuumpisahan na yung paghuhukay. At ang gagawin nga pala namin dyan ay fish pan. Bale 2 hukay nga pala yan. Yung isa ay mga tilapia. Tapos yung isa ay hindi pa kami sigurado kung ano yung lalagay namin. Baka nga mag-alaga na lang kami dito ng mga pirana. O di kaya yung mga nakaupo na buhaya dyan. Pinalagyan na nga din namin ng daanan ng tubig para diretso dun sa fish pan. Habang naghuhukay nga itong backhoe ay nakakuha naman siya ng ahas. 2 ahas pa nga itong nakuha nila pero hindi naman ganun kalaki. Kaso delikado nga lang daw dahil cobra siya. 2? Ano yung cobra? Oo. Pero cobra? Cobra yan. Takpay mo na pare Greg, patay na yan! Dalawa daw yan. Dalawa daw. Kaya mo yan, patay na yan, hindi mo nakakalimutan. Yan. Mag-iingat nga tayo sa mga ahas dahil minsan nakakalat lang sila sa paligid. Minsan nga ay hindi pa natin alam na nakakausap lang pala natin. Umalis nga ulit ako dito dahil bibili naman ako ng PVC. Sakto nga dahil 2 na lang daw yung natitira ng malaking PVC. Ilalagay nga pala namin itong PVC kung saan lilipat yung tubig. Dahil kapag hindi dumaan sa PVC ay sisirain niya yung lupa. Nilagyan na rin namin ng sandbag para sigurado na sa PVC dadaan yung tubig. Hinihintay na lang namin mapuno dito yung isang fish pan. Tapos kapag napuno siya ay dediretso naman yung tubig dito sa kabila pang fish pan. Lampas tao pa nga niyan kaya sobrang lalim niya. Wala pa nga ang tubig niyan pero meron ng isda. Ay akala ko isda, aso pala yun. Maya-maya nga lang ay napuno na yung isang fish pan. Kaya dahan-dahan namang lumipat yung tubig dito sa kabila pang fish pan. Kaya hanggang dyan na muna ulit. Update ko na lang kayo kapag nalagyan na namin ng isda. Salamat sa panonood. Babu!